Aba, patulog-tulog lang. Hoy! Gumising ka dyan. Gising. Nay, nandito na po pala kayo. Oo, kanina pa ako dito. Tulog-tulog ka lang ha. Ang kalat-kalat ng bahay. Yung lababo, ang dumi-dumi. Pasensya na po, Nay. Kakatulog lang po kasi ng mga bata. Kaya napag-idlip ako. Kakatulog yung mga bata. Yun nga ang dapat eh. Kung tulog yung mga bata, samantalahin mo yung pagkakataon, linisin mo yung lababo, yung sahig, linisin mo man lang. Yung mga laruan nila, nagkalat din dun sa may sala. Ano? Yan ang ipapaano mong buhay sa anak kong masipag? Yan ba ang matinong asawa? Oh. Ayaw, mag-alas 12 na. May pagkain na may mga bata? Huwag mong sabihin hanggang ngayon, hindi ka pa rin nakakapagluto ng pagkain. Sino? Antayin mo pa yung asawa mo magluto? Galing sa trabaho? Oh, Nay! Nandito ka na Oh. pala. Hello, loves. Ano yan? Saan ka galing? Galing akong trabaho, Nay, tapos dumiretso ako sa market para mabili ng lulutuin ko. Ikaw magluluto? Ikaw pa rin magluluto? Kaya yan na nga sinasabi ko eh. Kaya yung asawa mo nagiging tamad kasi inaako mo lahat. Ikaw na yung maghapong galing sa trabaho, paghahanap buhay. Pagdating dito, ikaw pa rin magluluto. Ano ka ba, Ma? Alam mo naman gusto ko pinagsisilibihan ko yung pamilya ko. Ito na lang na itutulong ko sa kanila. Dahil lagi nga ako nasa trabaho. Ayan. Ayan. Kaya nagiging biyata. Kala mo prinsesa. Hindi ka prinsesa dito, no? Punta muna ako sa mga bata. Silipin ko mga apo ko. Loves, kaya ako muna. Okay nga muna. Ako nang bala. Nagsisilbihan ko. Paguluto lang na. Ryan, hindi ko gusto yung mga ginagawa ng asawa mo. Ikaw na tong trabaho ng trabaho pagdating dito sa bahay. Ikaw pa rin talaga mag-aasikaso. Wala nang ginawa kong tulog ng tulog. Ano ba yan? Ma, intindihin mo naman din si Love. Alam mo naman ang responsibilidad ng nanay, lalo pa dalawa yung anak namin. Yung pagluluto na nga lang na itutulong ko po sa kanya. Isipin nyo na lang po sa gabi, ako nakakapagpahinga na ako. Siya, binabantayan niya pa yung mga anak namin. Siya pa yung nagpapatulog. Tapos gigising ako ng maaga. Siya, madaling araw, pinaghahanda niya ako. Ready niya yung susuotin ko sa opisina. Yung gagawin ng mga estudyante ko. Oh. Intindi mo naman siya, Ma. Yung pagluluto na nga lang po yung naitutulong ko sa kanya. Siguro naman pinagdaanan mo rin niya sa akin dati nung kabataan ko. Hindi po ba? Basta. Tamad talaga yung asawa mo. 2 lang anak nyo. Ako nung panahon ko, 5 kayong magkakapatid. Yung bahay malinis. Nakakapagluto ako bago dumating yung tatay nyo. Lahat yan ginagawa kong ako lang. Hindi ako ganyan-ganyan pa. Puro prinsesa. Nay, hindi ka ba proud sa akin? Mana ako sa'yo? Pati, okay naman si Jazz. Masipag yun. Si Love. Kagustuhan ko rin naman na tulungan siya at hatian ko siya sa trabaho sa gawaing bahay. Ewan. Kasi hindi ko naranasan yung ganyan. Na laging umaasa sa asawa. Lahat yan ginagawa ko. Kahit marami kayong magkakapatid. Nay, inako mo kasi lahat. Ito ngayon, dapat proud ka sa akin kasi tinutulungan ko yung asawa ko. Ayaw ko siya nahihirapan. Proud naman talaga ako sa iyo. Ang problema, nakikita ko nga lang siya. Sa akin, ang nakikita ko ha, tamad siya at ayaw, hindi siya tumutulong sa gawaing bahay. Yun lang yun. Yun ang nakikita ko. Nay, hindi mo naman kasi nakikita lahat. Marahil. Natatimingan mo lang siguro na nakaupo siya, siguro kakatulog na ng bata. Sa kapaguran niya, kaya nakakaidlip siya. Hindi naman natin masisisi yun. Basta, Nay, masaya ako sa ginagawa ko. Masaya ako na tinutulungan ko si Love sa mga gawaing bahay. Basta, bahala ka na dyan. Basta ayaw kong nakikitang nahihirapan yung anak ko. Sarap ng munggo Manang-mana talaga tong anak ko sa akin ha. Galing magluto. Sarap. Ay, alam mo yan, May. Yung isa kaya dyan. Kailan kaya matututong magluto? Nung panahon ko, bawal ang pre-prinsesa. Pag hindi ka marunong mag-asikaso sa asawa mo, hindi uumbagin ka, iiwan ka pa. Ma, nasa harap tayo ng kainan. Mamaya na yan. Huwag ka lang mag-ingay. Sinasabi ko lang ang totoo. Ma, kumain ka muna.
Kailan kaya ay matuto maglinis ng bahay, yung alagaan yung mga bata. Hindi yung pagtulog ng mga bata, tulog din siya. Ma, tama na yan. Ewan ko ba? Kakawalang gana. Kukuha lang ako ng tubig. Magkakape na lang ako. Baka ma-high blood pa ako. Oh, mukhang nahihirapan ka maghugas. Gusto mo tulungan kita? Sige po, Nay. Pag naghuhugas kasi dapat inuuna muna yung mga baso. Tapos huling-huli na yung mga pinaglutuan, yung kaldero, kawali, mga ganyan. Yun ang unahin mo yung kutsara, yung baso. So, yan, mga ganyan. Okay po. Parang napansin ko just hindi ka sanay sa gawaing bahay. Pasensya na po, Nay, ha? Kasi simulat sa bata pa po ako, si Mami tsaka si Daddy, ayaw nila po akong okay. sa bahay. I see. So, pasensya ka na rin sa mga nasabi ko. Nag-usap kami nung asawa mo, yung anak kong, paborito kong anak, nag-usap kami kagabi. So, naunawaan ko yung sitwasyon mo. Pasensya ka na sa mga inasal ko, ha? Pasensya na din po, Nay, ha? Alam nyo, Nay, tama naman po kayo, eh. Dapat po kasi akong gumagawa nito. Kasi si Ryan, laging pagod sa trabaho. Siyempre, ako nasa bahay. Nag-aalaga ng mga bata, nasa bahay lang. So, dapat akong magsilbi sa kanya. Ako kasi hindi ko naranasan yung ganyan na pagsilbihan ako ng asawa ko. Kasi 5 silang magkakapatid. Akin lahat. Lahat ng trabaho sa bahay, akin lahat. Kaya nga po, Nay, napakaswerte ko kay Ryan, eh. Siyempre, mas maswerte din naman ako na may anak akong namana pala yung kasipagan ko. Maswerte ako kasi mayroon na akong magandang asawa at may maganda pa akong nanay. That you're strong, but life can be furious and things can go wrong. You go, we're better off tomorrow, but who knows if we get joy or sorrow.